nanonood right now. But before we end po, okay lang po ba mentors, mag-share lang po ako ng konti about myself. So mag-screen share lang po ako. Sure. Sure. Ayan, share lang po ako. Yan, click na yan. Before we end po, Sige. okay lang po ba mentors, mag-share lang po ako ng konti about myself. So mag-screen share lang po ako. Ayan. So amazing morning everyone. Yan, clear naman po ang aking share screen po, no? Nag-i-echo yata. Yan, so my name is, so ngayon po, this week kami po ni Mentor Adrian po yung tandem. Ayan, so my name is Joanna Lynn Alvarez. So I'm one of the mentor speaker po dito sa United Arab Emirates po. Dito po sa United Arab Emirates po, doing IM Worldwide. So nung nag-start po kami dito sa Dubai, actually wala pa pong opisina, pero hindi po yung naging struggle po sa amin para simulan po itong negosyo na to. So right now, I'm a Sapphire Elite Executive na ng company. So nahit ko po to 2 months upon my joining dito po sa company ni IM Worldwide. Ayan, so sa mga hindi po nakakakilala sa akin, introduce ko lang ng very quick yung sarili ko po. Ayan, so ayan po yung family ko po. We are extended family po mga mentors. So meaning, pag extended family, 'di ba, yung mga kapatid, yung mga pamapamangkin, magkakasama po sa isang lugar po. Kumbaga, ayaw po namin maghiwa-hiwalay. So may mga nakaka-relate po ba dito ng mga extended family? Pa-comment nga po, I am. Sa mga extended family din po na tulad ko po. So kami, nabuhay po ako or nag-grow po ako sa isang family na malaking family po talaga. Kumbaga sama-sama talaga kami. And laki po ako sa mga lolo't lola ko. So kumbaga kasi nga 6 po kami magkakapatid. Ako po yung pangatlo from the eldest. So, hindi po kaya lahat masustain po ng parents namin. So, ang nangyari po, na-divide po kami into 2. So, yung tatlong panganay sa mga lolo't lola, tapos yung pang-apat, pang-lima, and yung bunso sa parents po namin. May sounds po ba, Mens? Merong sounds? Ayan. So, ayan po. So, laki po ako sa mga lolo't lola ko po. So, sila po yung nakapagpatapos sa akin ng pag-aaral. And I'm thankful for that kasi hindi po lahat po talagang blessed po. So, kumbaga, yung lolo ko po, siya po yung breadwinner ng family namin. OFW din po siya before. Sa Saudi naman po siya. So, nag-OFW po siya doon for more than 30 years po. Yan. And ayan po, graduate po ako ng Polytechnic University of the Philippines, PUP. So may mga taga PUP bubang nagwa-watch ngayon. So ayan po yung school ko po. So during that time, gustong-gusto ko po talaga makapasok doon kasi alam ko ang tuition fee ko malaking bagay po na hindi ko na po siya iasa po sa mga lolo't lola ko or sa parents ko po. So pinilit ko po talagang makapasok sa entrance exam dyan and luckily po, ayun po, nakapag entrance exam nakapasa po ako. I'm a graduate of Business Administration po, major in Marketing Management. So during that time po, nawalan po, di ba sabi nga nila, ang employment hindi po forever. So during that time po, yung grandparents ko po, yung lolo ko po na nagwo-work sa Saudi, kailangan niya na pong mag-for good sa Philippines. So ang nangyari po, syempre gusto ko 1 taon na lang po, gusto ko po makapagtapos ng college. So ang ginawa ko po, nag-working student po ako. Ayan. So ito po yung journey ko, 'di ba? Batang-bata pa po, fresh na fresh. Ayan. Okay. Saglit lang, mentors, ha. Kasi po si Sir Pax may kinalikot po. Ayan po. Ayan, we're live again. Si Sir Pax talaga. Ayan. Okay na?
Ayan, so back to my picture again. Ayan po, naalala ko po itong picture na to, ang story nito, during to yung application ko po sa isa sa one of the biggest company po sa Philippines, fast food company po sa Philippines. Ayan po, ito po yung ito po yung training moments ko po. So, ayun po, in short po, nung nag-college po ako, 1 year na lang po, magtatapos na po ako. So, pumasok po ako as a service crew. So, nung start po, syempre, wala po akong alam po sa ganong klase ng environment and trabaho. Pero since gusto ko po talagang kumita ng sarili ko po and mapagtapos ko po ng college yung sarili ko, nag-adjust po talaga ako ng bonggang-bongga. Kumbaga yung 360 degrees po, nang hindi ko po siya ginagawa before. Alam mo yun, yung magbas ng table, magwalis po, nakikita ka ng mga friends mo na yun yung ginagawa mo, hindi ko po yun kinahiya. And bagkus, naging inspiration ko po siya para po makapagtapos po ako ng pag-aaral. Ayan. So, back then po, sa umaga po, nagtatrabaho po ako and sa gabi po, sa gabi po, nag-aaral po ako. So, baligtad po yung aking cycle. And sobrang chinaga ko po siya kasi from Valenzuela po ako. So, uwian ako, imagine ninyo, araw-araw, hindi po ako nag-dorm from Valenzuela to Santa Mesa, Manila. Everyday po, dinadrive ko po yan. Sobrang dami ko pong mga unforgettable experience po during that time. Alam mo yung mga isa sa hindi ko talaga makakalimutan, yung ilang beses po akong na-hold up, ilang beses pong nadukot yung wallet ko. Alam mo yun, kasi late na nga po ako nakakauwi. Pero hindi po yung naging hindrance para hindi ko po ipagpatuloy yung pag-aaral ko. And during that time po, after po, ayun po, thankful po ako kay Lord, nakagraduate po ako, and tinuloy-tuloy ko na po yung career ko sa ganitong industry. So, nag-apply po ako as a higher position. So, after 1 month po of application, yun po, natanggap po ako as a service manager po sa Jollibee Foods Corporation. Ang first store ko po is, kung familiar po kayo sa Jollibee Trinoma, so doon po yung assigned store ko, then nalipat po ako sa mother store ko, which is sa Jollibee Valenzuela po. Ayan po, so ayan po yung naging first work ko po sa Philippines bago napunta po ako dito sa UAE. And during that time po, nag-aaral po syempre yung mga nakababatang kapatid ko. Kailangan ko po mag-step up. So sabi ko, hindi enough yung kinikita ko po doon. So ang nangyari po, may isa akong friend, sabi niya, girl, bakit hindi natin itry sa BPO company? Kasi malaki nga daw po yung sahod doon. So ayun po, in short, trinay ko po pumasok as a call center agent. Kasi di ba sa Philippines, sabi nila pag call center daw, malaki, doble, triple daw po yung sasahurin natin dito. So ako po, trinay ko po siya without knowing kung ano po yung industry na papasukan ko. Hindi rin po ako ganun kagaling mentor. So wag niyo isipin na magaling yan sa English kasi BPO yung pinapasok niya. Hindi po ganun. Lakasan lang po ng loob. So in short, naging team leader din po ako during that time. And ayun po, tama nga po, kumikita po ako ng mas malaki po compare sa previous work ko po dito. Pero patayan naman po yung office hours ko. Kumbaga, 11 p.m. po ang duty ko niyan and umuwi po ako 7 a.m. in the morning. Pero ang ginagawa ko po, hindi po ako agad-agad umuwi 7 a.m. Kasi pag sinabi ng team leader namin na sinong gustong mag-OT, so ako, sinasagad ko hanggang alas 12 ng hapon. So imaginein mo yun, 14 hours to 16 hours po ako nagtatrabaho during those time para makaipon po ako and mapagtapos ko po yung mga nakababata ko pong kapatid. And after doon, yan, napunta na po ako dito sa UAE. Sino po ba dito yung mga UAE-based na OFW na nanonood right now? Okay lang po ba pa-comment, I am? Ayan, so I'm sure may mga mostly taga UAE po yung nakikinig po or nanonood sa atin ngayon. So ito po yung first company ko po dito sa UAE. Actually, nung interview ko po dito, ang sabi sa akin nung nag-interview, para daw po akong pinabili ng suka ng nanay ko. So sabi nila, sigurado ka ba, Iha, na mag-a-apply ka? Pero English yun na, mentors ha. So tawang-tawa po ako noon kasi sabi ko, grabe naman pala dito ang discrimination. So sabi ko, hindi naman porket, syempre maliit po tayo. So parang meron silang tingin na gano'n na parang tingin nila hindi mo kaya gawin yung kaya nilang gawin. So in short po, nag-adjust po ako sa environment ko. Marami po ako mga Filipinos na nakasama doon, pero ang mahigit po doon is pati ibang lahi po kasama ko po dito sa trabaho. So mas malaking adjustment po yun na makibagay ka sa mga needs, sa culture, sa ugali po nila. So iba-iba po. Meron po ako mga Egyptian na kasama, Indians, mga Pakistan,
Pakistan, taga Nepali. So marami po aside sa mga Filipino po na kasama ko po. Then ayun po, ang angel ko po sa negosyong to, of course, si Mentor Paquito Lacsaw. So I'm sure kilala nyo na po siya. Siya po yung very humble IBC owner po natin dito sa UAE. And siya po talaga yung nag-introduce sa akin sa ganitong klase ng opportunity. Actually, before wala po akong close po ako sa ganitong opportunity kasi ang alam ko lang po is 9 to 7 job, di ba? From my past work po, yun lang talaga yung na-inject po sa akin. Pero nung nakita ko po na may industry pala na ganito na pwedeng magbigay ng time and financial freedom sa akin, ang sabi ko, why not? So in short po, sa sobrang kulit po ng angel mentor ko na si Sir Pax, napa-oo din po ako sa ganitong opportunity and because of the free products, o di ba? So sino po dito yung mga nag-join dahil nabigyan ng mga free products ni Upline? Sabi, tikman mo to, masarap to, libre naman. So ako, sabi ko, sige, since libre naman, bakit hindi ko itry? So yun po yung naging history nun. Then pinakinggan ko po si Angel Mentor ko. Ang sabi niya, ito yung mga need mong gawin, Jo. So knowing him naman sa company namin, kasi before po office mate kami ni Sir Pax, so nakikita ko po kung gaano siya ka-hands-on, ka-dedicated po sa trabaho niya. By the way, he's an architect of our company during that time and alam ko po yung salary ng taong to. Kasi sa HR po ako nag-work, so alam ko yung 201 file ni Sir Pax. And from that, na-curious ako, bakit itong taong to ginagawa pa yung ganitong opportunity knowing na okay naman po yung salary niya. So doon po talaga ako nabilib dito kasi marami pong nag-i-invite sa akin sa ganitong negosyo pero hindi ko po pinapansin kasi nga hindi ko na feel na susuportahan ako till the end. So yun po, and the rest is history po. Tinuruan po ako ni Sir Pax na mag-step up. Pag sinabing mag-step up, nung sinabi niya, Jo, 1 week ka na, kailangan mo na mag-present, nag-present na po ako. Kasi hindi ko na po kailangan hintayin si Upline Mentor na mag-present kasi negosyo ko po ito. Tama po ba mga mentors? And from that, nung natuto po ako mag-present, hindi ko na po siya tinatawagan every time may presentation ako. Kayang-kaya ko na po mag-present kahit wala po si Upline. And from that po, paunti-unti, nag-grow po ako as a person and yung team ko po, nag-grow din po dito sa UAE. Ayan, so ito po yung office natin dito sa IBC UAE. So every time naiisip namin ni Sir Pax yung pinagdaanan namin before nung walang office. Alam nyo ba guys, sobrang happy kami every time dumarating yung mga boxes dito na sealed yung products. Kasi before, hindi po namin yun na-experience nung wala pang opisina. Ito kwento ko lang sa inyo ng very very short before kasi nung nag-i-start kami, walang office. Alam nyo po ba na hold kami sa airport, sa custom? Imaginein mo yung pressure, yung stress nun. Alam niyo yun, yung from Philippines, bit-bit namin almost 500,000 worth of products. Ang maleta po namin ni Sir Pax, 3 kaming umuwi nun dahil wala kang opisina dito, binit-bit po namin dito sa UAE. So ang nangyari po, pagdating po sa airport, yung 2 kasama ko po, including Sir Pax and yung isang si Jason Romero po, nakalusot po sila sa custom. Alam niyo yun sa airport, paglabas mo ng airport, diba, merong to declare and not to declare. So ako, syempre, kabado na po ako noon kasi alam ko wala akong dala, kundi puro IM products eh. Pero wala po kailangan ko pong gawin yun kasi maraming mga members ang naghihintay ng products dito sa UAE. So ang nangyari po, sila nakalabas, ako po naiwan sa loob. So from that po, inopen po yung luggages ko and nakita po nila, ang dami ko pong products na bitbit. So hinold po ako sa custom, maiyak-iyak po ako noon, mentors. Grabe yung experience na yon kasi aside sa pressure, toxic na siya, naisip ko yung mga products kasi baka itapon or sirain or i-back to origin. Alam mo yon, sobrang nag-pray po ako noon. And ayun po, ang bait po ni Lord kasi after 2 to 3 days po, hindi po ako nag-give up. Sabi kasi ng mga taga-custom doon na nakausap namin, wala nang chance na makuha yung worth 500,000 products namin. So sabi ko kay Sir Pax, hindi pwede Sir Pax, gawa tayo ng way. Kasi ako po kasi ako po yung klase ng tao na kapag may nangyaring hindi maganda, hindi po ako nag-i-stop doon. Alam ko may solusyon. So ang ginawa ko, pinilit ko po si Sir Pax, i-trace namin kung nasan yung mga products namin. And na-trace nga po namin dito sa airport, meron daw yung holding department nila doon na kung saan nakastock yung mga na-hold nila sa airport. Hinanap po namin yun. And ewan ko po, tinouch ni God po yung tao na nasa custom po. So ayun po, naiyak po ako kasi tinanong niya ako, in-interview niya ako, bakit ganun karami yung products na bit-bit ko. And ayun po, in short po,
because of yung drive ko po na makuha talaga yung produkto. Naawa po yata sa akin, nirelease po yung 500,000 worth of products po natin. Napaka-amazing po, 'di ba, ng journey namin sa IM Worldwide. So kung ikaw nanonood ka ngayon at gusto mo mag-start sa IM Worldwide, particularly dito sa UAE, I suggest mag-start ka na kasi hindi mo na mararanasan yung mga naranasan namin before. Kumbaga, upon joining mo dito sa UAE, kuha mo agad yung products mo. Hindi ka na magpapaship, hindi ka na maghihintay ng matagal. Kumbaga, upon joining mo, nandito na, pwede mo nang gamitin yung produkto. And ayan po, ito po yung true hard work din po. Ito po yung isa sa mga first check ko po dito sa company. 53,000 pesos. Ang sabi ko that time, as an employee, hindi ko po ito kinikita within 1 month. So sabi ko, mas malaki pa nga po ito sa normal sahod ko po dito sa UAE during that time. So ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko lang po yung tinuro po ng aking upline mentor. Sabi niya, Jo, kailangan mo mag-present, kailangan mo ng ganitong skills. Then after that, nasundan po yung first check ko, 136,000 pesos. And also, ayan no, nagko-commission po tayo ng 125 a month. Ito po, hindi po to sa benta-benta. Ito po yung commission na in-explain ni Mentor Adrian kanina na pwede natin makuha by doing the 10 ways to earn ni IM Worldwide, yung mga na-explain po kanina. So ayan, imaginein mo OFW, pwede kang kumita 125,000 doing the system na IM Worldwide. And also, syempre, sabi ng mentor ko, kapalan daw ng muka. So, wag kang mahihiya kung, for example, nagbebenta-benta ka as long as hindi ka nanloloko ng tao. So, okay lang ba, mentors? Pa-comment ako dito kung sino yung mga mahilig magbenta-benta. Ayan, pa-comment tayo ng IM. Ayan, may mga mahilig po bang magbenta-benta dito tulad ko po? Kasi ako before, mahiyain po ako, hindi lang po halata. Ayan po. So sabi ko, overcome ko yon kasi wala namang wawawala kung hindi ko siya susubukan. So trinay ko po siya. Imaginein mo po, nung first month ko po, kumita po ko 100,000 pesos sa sales po ng product. Imagine mo, sabi ko, walang magbibigay sa akin ng 100,000 sa pabenta-benta. Kaya ngayon, tinuloy-tuloy-tuloy ko na po siya up until now. Ayan. So, ito po yung products po. Ito one of my favorite products. Pag nag-join po tayo sa IM Worldwide, make sure gumagamit din po tayo ng produkto. Wag lang tayong pusher. Okay ba yon, mentors? Pa-type nga, from pusher to user. So, user to pusher. Kumbaga, mag-use tayo ng product bago tayo mag-push sa market. Then, ito po, ayan, pakita ko lang yung mga some of the achievements na po, maliit na achievements po natin dito po sa by doing IM Worldwide. So, ito po yung aking condo unit po sa Philippines. Actually, mapofurnish na po ito. So, ito po yung one of the achievements po na nakuha ko po sa negosyong ito. And also, nakakuha po tayo ng car po dito. Etong car na po ito, dito po to sa UAE. Kumbaga, that time kasi nagko-commute po ako. So, mahirap po kasi mag-commute, tama, mentors? So, dapat kapag nasa IM Worldwide ka, expect the best. So, dapat expect mo kung dati hindi mo ini-imagine na magkakakotse ka, dito imaginein mo na later on, sooner magkakaroon ka nun. So, ako hindi ko po in-imagine yan, pero binigay po ni Lord. So, ayan po, ito ginagamit ko po dito sa Dubai to for deliveries kasi minsan mainit po talaga dito sa UAE. So, ayan po, may kotse tayong magagamit. And also, nakakatuwa na hindi lang po ikaw yung kumikita by doing this kind of business. Pati yung mga ka-OFW mo na tinulungan mo, na inopen mo sa ganitong klaseng opportunity is natutulungan mo din. Ito si Mentor Bry, one of our mentors po dito sa UAE, driver kasambahay po siya, pero nag-earn po siya ng 100,000 pesos by doing this kind of business. And take note, part-time po mentors, may trabaho po yung full-time dito. Also, this one is Mentor Edelisa Santua. Imaginein mo po, sabi niya, never siyang nakahawak ng ganitong pera in 1 month. Kumbaga sa trabaho niya, nasanay siya na ganito yung salary niya. But by doing IM Worldwide, trinay niya, sinubukan niya ang sistema ng program ng IM, ayan po, binigyan siya ng additional 260,000 pesos by doing the business part-time. And ngayon, hindi lang po yan yung kinikita niya, nagma-monthly na rin po yan. And marapit na rin po siya maging OFM or Overseas Filipino Millionaires. Ayan. And also, ito yung mga regular staff
staff lang dito sa UAE, nagtatrabaho sa all-day supermarket. Alam niyo po yun, mentors. So ayan no, user lang sila ng products pero later on, na-turn po sila into distributors na ginagawa rin po yung negosyo natin. Ayan, ito, one of my friend po dito sa Dubai, napaka-negative po ng taong to. Pero because of the program and sa ganda ng produkto na I Am Worldwide, ginamit po ng father niya na na-stroke yung barley natin. And from that po, na-share niya po sa family members niya yung opportunity. Kumita po siya dito and more than dun sa ine-expect niya kasi hindi nga daw po siya mahilig sa ganitong negosyo. But still, because of the program, wala siyang nagawa kundi tumanggap ng cheque. Ayan. So ito naman, yung grand mentor ko po, si Mentor Paquito po dito sa UAE. Imaginein mo po, architect by profession, he's earning more than 5 digits na po dito sa UAE in dirhams, pero doing it part-timely. 410,000 for check niya before pandemic, di ba? Nakakabaliw. Sino bang hindi mababaliw dito? Okay lang ba, mentors? Pa-comment, I am baliw. Kasi ako, nung nakita ko to, baliw na baliw na baliw po talaga ako. Sabi ko, sinong magbibigay sa'yo ng 1 month ng 400,000 pesos knowing na ginagawa mo siya as part-time. Ayun po. So, and also, before I end, I want to ask you this, mentor, how much is your health worth to you? So, meaning, gaano ba kahalaga yung health nyo sa sarili nyo? Ayan, it's 200,000, 50,000 pesos, it's 20,000 pesos, or 100,000 pesos. Kasi ako, I believe na health is really the real wealth. Kumbaga, gaano karaming savings ka ngayon, gaano karami kang pera ngayon sa bangko, pero pag one of your family ang nagkasakit, bali wala rin po ang lahat. Tama po ba? Pa-comment nga po, I am relate. 'Di ba? Ako kasi nakaka-relate ako din dyan na yung savings ko for the past few years na pinag-ipon-ipon ko po nung nagkasakit po yung one of the members ng family po. Ayan, nakakabaliw po. Thank you, Mentor Elizabeth. Yan, nakakabaliw. Ayan, grabe, di ba? Yung sinave mo for how many years napunta lang sa hospitalization bill. May nakaka-relate po ba dito? So, wag nyo nang hayaan na at this moment magkasakit kayo, your family mo, share the blessings po. Ayan. And also, how much is this an asset or liability? Minsan kasi, tinitignan natin yung, kung nakita nyo kanina yung packages, di ba? Parang mamimili ka na lang doon to join I Am Worldwide. Pero ikaw, nag-iisip ka, asset ba yan or liability? Pag ang tingin mo gastos dito, na hindi ka mag-grow dito, huwag kang mag-join. Okay, mentors, huwag ka mag-join. Pero kung sa tingin mo, mag-grow ka dito upon joining, why not invest? So let's say for example, may cellphone ka ngayon, di ba? Usong-uso yung usong-uso yung iPhone 12 Pro Max, di ba? This is worth like 50,000 pesos. So may iba, nung nilaunch to dito sa UAE, sobrang baliw na baliw, nagbilihan yung mga kabayan. 'Di ba? Without knowing na monthly kailangan niya palang magbayad, hindi siya na to turn into asset, kumbaga nagiging liability mo monthly. Pero what if itong cellphone na to ginamit mo sa negosyo mo sa I Am Worldwide, do you think this is an asset? Yes, this will be your asset after. Kasi nga, ininvest mo for something na pwedeng bumalik sa'yo. So, ganun po dapat ang thinking. And if you're thinking na I Am Worldwide is really an asset, why not invest one time but you can earn unlimited income? So, ayun po yung nakita ko sa program ni I Am Worldwide. Sabi ko sa mentor ko, isang beses kang mag-join ng package pero yung income of return niya, paulit-ulit. Di ba ang saya-saya nun? Ang saya-saya na mag-invest sa ganung bagay na alam mong may return of income. Unlike kapag nagbili ka ng, let's say, cellphone, sa tingin nyo ba after 1 month may return of income yon? Di ba kung gagamitin mo lang siya for picture purposes, of course wala. Pero pag ginamit mo siya for business purpose, sinave mo yung mga pictures, doon ka nag-i-inquiry sa cellphone mo, possible pwede kang bumalik yung pinuhunan mo dito sa I Am Worldwide. Ayan, so this will be a good asset for this 2021. And if not now, when? So this is the ito yung question talaga na dapat nating sagutin. So if you see already the beauty of I Am Worldwide, when you will start? If not now, when? So meaning kung ikaw nanonood ka right now, undecided ka pa rin doing the business, hindi ka naniwala doon or hindi ka pa naniniwala talaga with the program po ni I Am na pwedeng mabago yung buhay natin dito. Of course, this is the question that you need to ask yourself, when you will start. Kasi kung last year, paulit
paulit-ulit yung ginagawa nyo doon sa cycle nyo, kumbaga nandun kayo sa comfort zone nyo, ask yourself, kailan kayo lalabas ng comfort zone nyo? And sabi nga ni Albert Einstein, di ba, doing the same thing all over and over again and expecting different result is insanity. Pag sinabing insanity, ano yun, mentors? Kabaliwan. Diba? So, nag-e-expect ka ng different result, pero paulit-ulit lang naman yung ginagawa mo. Agree po ba mga mentors? Pa-comment nga, I agree. Kung nag-agree ka na insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Ayan, thank you po sa mga nag-tune in po ngayon and nag-watch po dito sa UAE IBP po natin. Ayan, agree. So, meaning, importante na you need to ask yourself when you will start. Hintay mo ba mag-start ka after 10 years, 5 years, kung kailan matanda na tayo, di ba? Uugod-ugod na tayo, magpo-for good na sa Philippines. Why not makipagsabayan ka ngayon dun sa mga batang ginagawa ang system ni IM? And lastly, what could happen if you did say yes? What if nag-yes ka ngayon, may savings ka sa bank account mo, in-invest mo sa package ni IM Worldwide? What would happen to you? So for me, you will become an agent of hope. Pag sinabing hope, it's not only for yourself, but for those people na makakausap nyo, na matatouch nyo yung lives, and also for those people na nangangailangan ng produkto, you will be an agent of hope. And that's the best thing, that best feeling po na pwede nating maramdaman by doing this kind of business. And also, if you have savings right now, I assure you, mentors, hindi po yan tutubo ng 1 milyon. Kung may 60,000 ka na pang gold package, kung may 100,000 ka na pang platinum package, or 300,000 na pang jade package, why not invest now in something that there is a return? Ako po, personally, na-experience ko yan. Alam mo yun, yung 1 year na sinave ko sa bangko, ginamit lang po nila. Tumubo siya, siguro mga 350 pesos. O di ba? Congratulations. Yung sinave mo sa bangko ng for 1 year, tumubo po ng 350 pesos. Eh what if I invest it to IM package? Di ba? Sa tingin nyo, more than 350 pesos po ba ang kaya nitong ibalik? Yes na yes na yes po ang sagot dyan. Kasi sa isang box pa nga lang makabenta ka, 500 pesos na sa peso yung pwedeng maging profit nyo eh. So why not invest in something na hindi nyo pa ginagawa? Instead na sa bangko lang yan, natutulog. So palaguin nyo po, invest in something that could turn into more assets. Ayan. And we cannot become what we want by remaining what we are. Again, mentors, we cannot become what we want by remaining what we are. Kumbaga, lagi niyo pong sinasabi, bakit ganun yung mentor ko? May bahay na, may sasakyan na, may income na ganito monthly, may malaking grupo, pero ako wala. 'Di ba? It will not attract you unless nag-stick ka dyan sa ginagawa mo right now. Agree po ba mga mentor? Sorry, medyo diretsahan tayo Kasi kung ganyan ka pa rin hanggang ngayon at paulit-ulit yung ginagawa mo last year, of course, ang result mo, wag ka mag-expect ng different. Diba? Hindi ka magiging katulad ng mga grand uplines natin or yung mga mentors na kumikita na dito sa IM Worldwide kung ikaw mismo ang pag-join pa lang, hirap ka na mag-invest. Diba? Hindi ka, for example, nag-copper ka ngayon, hindi mo nakita yung potential ng jade or platinum or gold, so wag tayo mag-expect ng different result. Alright? So, ayan po. So, by doing the system po, continuously po, with God's grace po, ayan, hindi po ako sumuko. Kasi last year, muntik na po akong sumuko. Sabi ko, ang hirap pong kumita. Kumbaga, ang hirap pong i-hit yung 1 million dito sa IM Worldwide. But with the help of my support system, yung grupo ko po dito sa UAE, and I'm thankful po na very supportive po ang UAE family ko po sa akin. Ayan po, na-hit ko po this month po, yung 1 million ko po dito sa IM Worldwide. Palakpakan po natin yan mga mentors. So, hindi mangyari yung nangyari sa akin, ma-hit nyo rin po yan. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. And also, I believe in God's perfect time. Guys, pa-comment nga po, believing in God's perfect time. Pa-comment nga po sa ating chat box before we end this presentation. Yan, believing in God's perfect time. Ayan, pa-comment po ako kasi yung mga naniniwala sa perfect time ni God,
for sure tayo po ay ibe-bless ng sobra-sobra. Kasi po ako, naniniwala po ako na ito po ako ngayon. Pero by doing it step by step, alam ko po, hindi po ako pababayaan ni God. Kumbaga, kung na-vision ko na, na-visualize ko na yung mga pwedeng mangyari sa akin, I believe in God's perfect time. Ibibigay po yan sa atin. This is the power of declaration. Basta gawin mo lang ng tuloy-tuloy ang sistema without hindrances, without expectation. Gawin nyo lang po yung sistema ni IM. Ayan, thank you po sa mga nag-comment. Believing in God's perfect time. Yes, yes, yan po talaga, mentors. So this is my dream board. Ito po yung sum of the dream board, yung mga pinapangarap ko po para sa akin and sa family ko. House and lot, condo unit. Of course, gusto ko rin later on, since business administration po ako, I go for another business venture, yung traditional, which is a restaurant. Also, gusto ko po ito, yung black car, artista car. So, pangarap ko po yan na gusto kong matupad by doing this kind of opportunity. And of course, family car, and also may lot na po tayo sa isang subdivision. And lastly, aanhin mo yung lahat na to. Sabi ko nga, kung ang health ng family mo is bagsak, kumbaga kung health mo, lahat ng family mo sakitin. So also, aim for healthy family. Kumbaga, lahat po dapat ito na di-dream board natin, na visualize na natin ngayon pa lang. And by doing the visualization, ayun po, hindi po talaga ako nagkamali. Naniwala lang din po ako sa perfect time ni God. And last week po, na-hit ko po yung first car ko po dito sa IM Worldwide, which is a brand new 2021 Toyota Rush. This is a family car. So meaning, hindi po to para sa akin, para po ito sa family ko. Kumbaga, pag umuwi ako ng Philippines, I know na comfortable sila, may sasakyan kami magagamit. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. And naniniwala din po ako sa God's perfect time. And ayan po, mentors, just to share this, just last night is February 20, today is February 26. So, ini-screenshot ko to alas 2 ng madaling araw UAE time. So, imagine niyo 601,000 pesos. Nakita ko yung dashboard ko. So, meaning itong 601,000 pesos na to, hindi ko pa po to na-encash sa IM. Bonus ko po ito. Kaya pag umuwi po ako ng Philippines, yung pampagawa ko po ng bahay, pwede ko po dito kunin sa IM Worldwide. This is the gross. Ito kasi yung new account to eh. 'Di ba? New account to ni IM. So sabi ko, kung hindi ko siya sinubukan last year, hindi po ako, wala pong magbibigay ng 600,000 sa akin ngayon. Tama po ba mga mentors? I hope na-inspire po kayo to do this, and also ma-inspire po kayo by doing the business in the right way po. And I hope sa mga hindi pa po members, wag niyo na pong pag-isipan if you will join or not. Kasi sabi ko nga, time is jade. Kumbaga, time is really precious. So wag niyo nang antayin na later on, nagjo-join na yung mga kakilala nyo, tapos kayo, hindi pa kayo nagjo-join. Kumbaga, importante na make a step, mag-step up tayo. Dapat gawin natin yung negosyo natin ngayon, and also with the right attitude. So for that, again, my name is Joanna Lynn Alvarez, and I am Worldwide. Ayan. So Mentor Adrian, back to you na po.